Madalas sa kagustuhan natin maging mabuti, gina-justify natin yung mga ginagawa natin. Pinipilit natin na hindi naman kasalanan yon, kesyo ganito, kesyo ganyan, maraming dahilan para lang mapagtakpan natin o ma-justify natin na hindi kasalanan yung ibang mga bagay na nagagawa at nakukumit natin. Meron din namang mga pagkakataon na kahit alam na natin kasalanan yon at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay tinatago pa din natin at hindi natin maamin na nagkakasala tayo. At kung ganito ka kapatid, malinaw sa salita ng Diyos na dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. Ngunit pakinggan mo ito kapatid, kung aminin mo ang lahat mong kasalanan sa Diyos, ito man ay hayagan o hindi, may kapatawaran kang makakamtan. At hindi lang yun, sapagkat makakamit mo rin ang kalayaan. Pakinggan mo ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Sabi po rito, subalit kung pinapayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sulat po na ito ay isinulat ni Apostle John para sa mga mananampalataya. Ano po? Sa 1 John po, malinaw niyang tinuturo ang dalawang bagay. Una, ang Diyos ay banal at liwanag. Walang kasalanan sa Kanya. Pangalawa, tayong mga tao ay makasalanan at nagkakasala. Hindi po natin ito pwedeng maitago sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala, walang exempted. Tandaan mo kapatid, God is all-knowing. Alam niya ang nilalaman ng puso mo. Alam niya ang tumatakbo sa isipan mo. Alam niya ang bawat kilos mo. In short, alam niya ang buong buhay mo. Kahit wala po tayong maitatago na kahit ano pa man sa Kanya. Kaya ang tanong ngayon kapatid, paano tayo magiging malinis sa harap ng Diyos? Ang sagot kapatid, true confession. Tunay na pag-amin na mula sa puso. Pero ano nga ba ang tunay na pagtanggap sa kasalanan? Kapatid, hindi lang po ito basta pag-amin. Kundi ito ay agreeing with God na mali ang kasalanan. Paglapit sa Kanya na may tunay na pagsisisi. Pagtitiwala sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat. Pagtalikod sa kasalanan at pagsuko ng buhay mo sa Diyos. At pag ginawa mo ito, kapatid, napakalinaw ng pangako ng Diyos. He is faithful and just to forgive. Ibig sabihin, kapatid, sigurado, hindi siya nag-aalinlangan at hindi kanya itataboy kailanman. At bakit may kasiguraduhan sa kapatawaran ang bawat isa sa atin? Ito po ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang dakilang pagbabayad ng ating mga kasalanan at pagtubos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang sabi doon sa verse 7, sabi po dito, ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. At sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang si Kristo'y mamatay para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Napakalinaw po kapatid. Hindi po libre ang kapatawaran at hindi po natin ito kayang bayaran. Ngunit binayaran po ito ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit tandaan po natin lagi kapatid na ang tunay na kapatawaran at kalayaan po na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi po lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Bagkus, ito po ay dapat magdala sa atin ng kalayaan sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at ito po ay magdudulot ng pagbabago ng puso natin para umiwas sa kasalanan at sumunod sa kanyang kalooban. Kaya ngayon kapatid, kung may tinatago ka pa din kasalanan o hindi mo pa din maamin na kasalanan sa Diyos, ito ang tamang oras kapatid. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Lumapit ka sa Diyos ngayon mismo. Confess. Be honest. Surrender. Yung mula sa puso at may katapatan kapatid. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kasalanan. Dahil tandaan niyo po kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ka lang niya pinatawad. Pinalaya ka din niya. Amen?